Ang sinasabi po ng ombudsman, baka daw po either next week pa or week after yung pong pagsasampa ng kaso. Ito ho yung first batch na isasampa sa Sandigan Bayan. Hindi pa ho tayo sure dyan kung sino-sino po ang sasampahan nila ng kaukulang kasong kriminal sa Sandigan Bayan. Malamang-lamang yung pong mga nandidiyan sa DPWH na mga umamin na and also si Zaldico. Yan, pero kung sino pa po ang iba, hindi pa tayo sure dyan. At yun nga no, mga kabayan, ano nga yung masasabi nyo dito sa balita na kung saan eto nga daw pong si Romualdez ay hindi isinama doon nga po sa kinasuhan ng ombudsman, mga kabayan. Mantakin niya, mga kabayan, ayon po dito sa balita ni Certain Pylon, yung mga engineer mula sa baba, mga district engineer hanggang doon sa DPWH, pati doon sa mga tauhan ng COA, hanggang sa mga politikong nabanggit. Hanggang doon huminto kay Zaldico, mga kabayan. Kinasuhan na po ng ombudsman. Pero mga kabayan, ang matindi po dito, mga kabayan, hindi po nakasuhan si Romualdez kahit na siya po ay direktang itinuturo ni Gutesa. Saan ba nakakita ng ganyan, mga kabayan? Kung sino pa yung pinaka-mastermind, siya pa yung hindi nakasuhan, mga kabayan. Ganito tayo ginagawang engot ng gobyernong ito, mga kabayan. Di ba? Ginagawa tayong walang utak. Halos lahat na po itinuturo. Kung sino yung bagman, kung sino yung tumatanggap ng bag. Pati yung dalawang tauhan ni Zaldico, wala na rin Pati yung mga tauhan, hindi na rin makita, mga kabayan. Ang matindi pa nito, mga kabayan, ayon na rin po kay Senator Amy, ito pong si Gutesa ay tinabagay babaliktad na babaliktad na po siya, at ang ituturo niya po ngayon si Marcoleta at si Mike Defensor. Papalabasin na siya po ay tanim witness, mga kabayan. Bakit? Ayon po kay Senator Amy, ito pong si Gutesa ay nanganib ang buhay. Pati yung pamilya po niya, halos tutukan daw po ng baril sa muka. Tignan mo naman po itong kabalintunaan ng gobyernong ito. Tapos, yung pinaka-mastermind, gagawin pa pong witness ni Lacson. Di ba? Napakatindi po Saka nakakita ng ganyan. Kung sino yung tinuturong mastermind, siya daw po yung VIP witness ni Lacson. Ito po ay ayon kay Madam Amy Saka nakakita ng ganyan, mga kabayan. Anak ng baka naman Ginagawa ninyong hindi nag-iisip yung taong bayan Diba, mga kabayan? Ano masasabi nyo sa mga to? Anong masasabi po ninyo sa kabalintunaan na ginagawa ng ombudsman? Hindi nyo man lang nakasuhan si Romualdez, hindi nyo ka naipatawag sa ICI Laging hindi dumadalo, laging hindi pumupunta. Pag ayaw niya pumunta, pwede siyang hindi pumunta. Pero yung iba, pag hindi pumunta, ano nangyayari? Yapadalahan ng sampina. Pero pagkaalyado ng gobyernong ito, napakabagal ng hustisya. Mantakin nyo, ginawa kay Pangulong Duterte, pinabilis. Diba? Gulat na lang tayong lahat. Bigla-bigla na lang meron ng eroplano magdadala sa kanya sa dahig. Nagagawa ng paraan Kay Tebes, inaraw-araw doon sa ibang bansa. Halos araw-arawin na po ni Boeing. Tapos ito, halos wala kayong magawa. Wala kayong magawa kay Zaldico, hindi nyo mapauwi. Si Martin Romualdez, hinahayaan nyo lang. Ito, mga kabayan, panoorin po natin yung balita patungkol po dyan. Sa kung saan kinabagay, di ba? Ito po si Romualdez ay safe na dito sa mga kasong kinakaso ni Ombudsman Boying Remulla.
Panoorin po natin ito mga kabayan. Opo, sa mga nakaantabay po dito po sa isyong ito na hindi ho natin dapat nga kinakaligtaan, hindi po natin dapat pong pipikitan ikangat, babantayan po natin ng lubos ito. Ang sinasabi po ng Ombudsman, baka daw po either next week pa or week after yung pong pagsasampa ng kaso. Ito ho yung first batch na isasampa sa Sandigan Bayan. Hindi pa ho tayo sure dyan kung sino-sino po ang sasampahan nila ng kaukulang kasong kriminal sa Sandigan Bayan. Malamang-lamang yung pong mga nandidiyan sa DPWH na mga umamin na and also si Zaldico. Yan. Pero kung sino pa po ang iba, hindi pa tayo sure dyan. Ngayon, ito hong ICI naman mga kapatid, opo, dapat may hearing sila today. Tama. Okay, and nakailan na pong postponement yung pagharap po nitong si Roberto Bernardo ng dating USEC ng DPWH. Nakailan na po yung postponement? I think pang-apat na po yata ito. Oo. Pangatlo, pang-apat. Pero grabe muli naman po, ang special treatment kay Bernardo. Pwede ba yon, Your Honor? Na every time ayaw mo umatin dun sa hearing na napaka-importante kung saan marami na po ang apektado nitong mga substandard at ghost projects na flood control, pag sinabing di pupunta, okay lang? Hindi nagsabi ng rason, okay lang? Pero pag sa normal na tao, kulong agad? Okay na? Ay, sorry. Kababalik ko lang pala. Oo, sorry. Nagtatanong lang naman ako with all due respect, sabi mo nga. Baka naman siya kasi downtrodden. Ayan na naman tayo sa downtrodden na yan. Downtrodden, as always. Sila pa talaga ang mga downtrodden, ha? Ang dami ko na naririnig na gumagamit ng salitang yan. Pero ano daw ba ang dahilan? Hindi ko alam. Hindi kayo close? Oo. Basta yun daw pong kanyang abogado nagsabi na hindi makakasipot. Nagbigay na naman po ng bagong petsa, November 17. Ito nga po kasi ang sitwasyon. Yung ICI na yan, pwede mo naman siyang isnab sa totoo lang, pwede mo hindi siya pansinin. Pwede kang hindi pumunta ron Kasi nga, wala silang contempt powers. Wala po silang poder talaga. Sila po mga kapatid ay processing center lamang and recommendation center lamang. Recommendation center. I mean, to be frank and honest about Grabe naman, ang mahal naman ng recommendation center na yan. 41 million pesos ngayong taon. Next year, magkano na naman ang gagastahin natin dyan? Although meron na panukala para po ito'y palakasin daw, kumbaga gumawa tayo ng parang, batas. Kumbaga sa produkto, much improved. New and improved ICI. Improved. Opo. Mas pinalakas, mas pinasarap, ganon? Independent People's Commission. Mamaya pag-uusapan po natin yan separately. But again, ngayon po kasi, wala silang poder Sinabi na hindi makakasipot, okay, fine. So next time na lang. Ganun po yan. Pero at the end of the day nga po, mga kapatid, ang atin po dito is sandali lang. Sino-sino ba talaga? Maliban kay Zaldico. Yan po ang ating inaabangan. Huwag ho tayong lumihis sa anuman pong laman ng mga bali-balitang ito. Bagamat yung pong ating din focus ay doon sa mga biktima ng kalamidad. Alright? Biktima ng kalamidad na kinakailangan pong pagtulong-tulungan para nga po makaahon kaagad sila. Pero hindi rin po maitatanggi nga kahapon, nabanggit namin to ni Ma'am Maricel, na sa ngayon, if you will notice, meron pa rin po namang mga tumutulong na mga NGOs, kagaya ng World Vision, kagaya po ng ating foundation dito, at ilan pa po mga foundation po na ilan po mga himpilan, ang Red Cross, nandidiyan po yan. Pero if you notice, yung pong dagsa ng contribution para po sa mga iba't iba nagkakawang gawa, hindi po ganon kadami. Kasi nga, ang iba sinasabi talaga na ang gobyerno napakaraming pera pero ninanakaw lang. Ang gobyerno ang dapat na unang tumulong dyan pero ngayon nangunguripot, diba, sa pagbibigay ng tulong kasi nga daw kulang sa pondo. Diba, na masakit pong tanggapin kasi nga po 1.7 trillion ang pinag-uusapan natin ditong ninakaw daw sa kaban ng bayan itong mga magnanakaw sa gobyerno at pinangungunahan ng mga proponents na ito. Anyway, so sa atin pa rin pong focus na magtulungan para po sa mga biktima ng kalamidad, wag po tayo mawala sa focus dito po sa pinag-uugatan din nitong marami pong problemang hinaharap natin ngayon nang dahil po sa mga pagbabahang ito. Di po ba? Yan po lamang pong ating panawagan sa lahat. Kaya kami po dito nakafocus pa rin sa isyong ito. Okay? And yes, Mr. Chair. Pag nakikita kita, talaga hindi ko makakalimutan tong mga proponents na to
Huwag ka mag-alala. Oo, sana nga nabahagian nila ako eh. Oo. Sana nabahagian nila ako, pero Kung nakikita kitang ganyan ng mga datingan mo, lalo ko naaalala. Sino? Ha? Oh, sige. How? Naaalala mo silang lahat? Downtrodden, as always. Pero mag-resume na daw Okay, sandali itong... muna, ha? Meron po lang. Kung yung hearing sa ICI, wala muna. Yung hearing po na pinamumunuan nitong si Senate Blue Ribbon Chair, Panfilo Lacson, magsisimula na sa Biyernes. May mga ipatatawag daw na 17 congressmen. Yun ang sinasabi. Okay. So, ano kayong bago nating malalaman doon? Meron siya sinasabing isang witness na posibleng lumantad na sa Biyernes. Opo. Na meron daw impormasyon talaga na hawak. Okay. Hindi lang kwento-kwento. O, kaya nga po. So, pero sa bandang dulo, ang lahat po ng hearing na ito ay in aid of legislation. Alright. At atin po naman tinatangkilik din kasi ito ho, mapapanood natin. Malalaman po natin, makikita di ba? natin. Opo. At tayo, magkakanya-kanya ho tayo ng kaisipan dito. Sa mga haharap, sa mga pagtatanong ng mga mag-iimbestiga. Di po ba? So, at least ito po ay klaro. Yan. Kasi nga po, meron po itong live Streaming. Live streaming. Okay, sige. So, it's now 6:23. Diyan po lamang kayo. Kami po ngayon pala nag-iinit after all. Kababalik po lamang ng ating pong galing Downtrodden, sa as always. Nepo baby girl. Better Place. Uh-huh. At siya po ay talaga naman ng gigigil para po sa mga isyong ito. Yes, resurrected. Opo. Isa pa pong isyong ating tutunghayan mamaya and hopefully po meron tayong makausap dito dahil na naman, sa usapin po ng pagbabaha dyan sa Cebu, may mga nagsasabi